anniversary from God is moving patungo sa honoring God. Ano po? Lahat ng kilos ng Diyos, dapat ang dulo po, ang papuri ay para sa Panginoon. Amen ho ba tayo doon? Okay, so sige po, meron tayong isang bagong tatalakayan ngayon, pero I want you to see this muna. Tingnan nyo muna po ito. Ano yung kahibahan ng isang taong nakarating sa 10th floor using elevator? Ano kaya difference naman ng isang tao o isang lalaki na nakarating sa tuktok ng bundok? What do you think? Ano po? O kaya ibahin na lang natin. Ano yung difference ng umakyat ka dito gamit ang elevator, 6th floor? Ano yung kaibahan na umakyat ka sa hagdan? Sa bandang huli, ano kaya yung difference ng umakyat ka through elevator at nakarating ka sa bundok ng grabe o naglalakad? Pareho naman silang nasa itaas. Pareho naman silang nasa tuktok. But what is the difference? Sumakay ng elevator, lumakad at nakarating sa tuktok. Alam niyo po, the big difference is at the end of the day, ang tatayong matatag itong nakaakyat sa tuktok ng bundok. Kasi yung hirap niya sa pag-akyat, magbubunga ito ng maraming bagay. Elevator is more on comfort. Sa isa po is more on progress, more on process. Kaya mga kapatid, tingnan lang natin, sana makita natin yung analogy nito o yung picture lang natin na hindi tayo titibay, hindi tayo tatatag kapag laging ang pinipili natin ay magagaan sa buhay. Kahit sa pagluluto, masarap pa rin yung luto sa apoy, sa kahoy, kaysa mabilis na mga pagkain. Amen po ba tayo doon? Katulad na lang po ng pagsasama ni Jade at ni Dindin. Hindi po minadali. 50 years po silang magjowa. Ano po, hindi. Pero ito po sila. Congratulations, Jade and Dindin. Ang bagong kasal, ano po, na pamilya ng Praise Church family. Tayo ka naman, Jade at Dindin, ano po. Wow, thank you, Lord. But parang hanggang ngayon, katabi mo yung tatay mo at nanay mo. Kala ko nakabukod na tayo. Parang si Geneva lang ang namamagitan na. Wow, tingnan nyo nga naman, biro mo sila, Dindin is taga Matantubig. Sila Enchong, sabi ko nga kay Daddy Jorge, ano po, ang galing? Yung idea na pro Matantubig, grabe, parang ang ikinasal, taga Forbes Park. Wow, hindi po ba? So, ang totoo talaga, nagpapabago ang Diyos ng buhay. Maraming dinaan ng proseso, maraming dinaan ng hirap, pero sa dulo, ikaw naman ang maliligayahan, ikaw naman ang matutuwa sapagkat ito ay pinaghirapan. Hindi nakadesign ang ating katawan na laging hanapin ang madadaling bagay, kung hindi, kailangan natin ng mga bagay na makapagpapatatag sa ating buhay. Are you taking the elevator in your spiritual life? Or are you walking in a strong community that builds you up? Oh, yes, pwede naman talaga tayong pwede naman tayo talagang lumakas din kahit paano sa pag-church. Pero iba yung may strong community ka. Mas doon ka tumatatag, mas doon ka tumitibay kapag meron tayong interaction with other people. Hindi ko po ito ma-imagine, pero ito talaga ang reality. You are a byproduct of people na lagi mong sinasamahan. Hindi po ako naniniwalang magiging magaling kang negosyante na walang nagturo sa iyo na magaling na negosyante. Hindi po ako makakakitang maayos at matuwid ang buhay mo na walang nagturo sa iyo at nag-influence sa iyo para maging maayos ang buhay. Hindi ako naniniwalang magiging family man ka o lalaki na sobrang nagmamahal sa pamilya nang wala ka ring kaibigan na nagmamahal sa pamilya.
A strong, productive life begins with a strong, God-centered community. Kung gusto nating maging mabunga ang ating buhay at matatag, kailangan po natin ng God-centered community. Grupo ng mga tao na gustong lumago sa pagkakilala sa Diyos, sa pag-ibig sa mga tao, at paglakad sa Kanyang layunin. Hindi magiging mabunga ang buhay natin kung tayo lang nag-iisa. Magiging matatag tayo at mabunga kapag ang buhay natin may kasama tayo na nagmamahal sa Panginoon. So again you will never grow beyond the people you surround yourself with. Hindi ka tatalino na nag-iisa ka lang. Hindi ka tatalino nang wala kang sinasamahang matalino. Sabi, I don't know exactly kung sino yung author na ito, pero may nagsabi, you are a byproduct of at least 5 people na sinasamahan mo. Yung 5 tao na sinasamahan mong madalas, kamukha mo, pareho mong mag-isip, prinsipyo sa buhay, lakad nyo po, yun po yung maraming pagkakataon sa atin. Kaya at least, you are a summary or sum up of 5 people. 5 people na lagi mong, hindi ka pwedeng ma-influensyahan ng taong hindi mo naman nakakasama sa buhay. Kaya yung 5 tao na lagi mong kasama, hindi mo namamalayan, pareho na kayong mag-isip. Hindi mo namamalayan, yung lagi mong kasama, pareho na kayo ng gusto. Pareho na kayo madalas ng prinsipyo ng buhay. Kaya bandang huli, makikita-kita yung mga negosyante, makikita-kita yung mga gusto ang sports, makikita-kita yung mga may hilig sa politics, makikita-kita yung mga godly, yung mga family man, magkakasama po talaga yan. Pero again, hindi ka lalago ng higit sa mga taong sinasamahan mo. Kaya kung ang mga sinasamahan natin, walang gustong gawin sa buhay, pang-anim ka na. Kung may 5 kang sinasamahan na may init ang ulo at palaaway, pang-anim ka. Kung meron kang 5 sinasamahan na panay gastos, pang-anim ka. Pero kung may sinasamahan ka na matitindi ang pangarap, nagsisikap, pang-anim ka sa mga tao na gusto rin gayon ng buhay. So mga kapatid, samahan natin yung mga taong tutulong sa atin na bumuti ang buhay natin. Again, you will never grow beyond the people you surround yourself with. Choose your company. Choose the people. Pag ang tao, inilalayo ka sa Diyos, takbo ka na. Huwag ka nang sumama dyan kasi po nakakatakot ang buhay na malayo sa Panginoon. So today, and for the next few weeks, we will discuss productive community. Ano po? Gusto natin magtulungan sa paglago, gusto natin magtulungan sa pagiging matatag sa buhay. So ngayon, tatalakayin natin, paano magkaroon ng strong community? Paano ba yung life group natin, yung cell group natin, paano ba magkaroon ng strong community? Kung meron po akong kausap dito na gusto nyo pong maging strong and productive couple, ngayon pa lang, dumikit ka na at sana may tinitingala ka o tinitingnan na strong couple na pwedeng tumulong po sa atin. Sabihin natin lahat, strong community. Again, pwede ka naman somehow tumatag kahit papano pa nag-iisa, pero iba kapag may kasama. Mahirap umakyat sa bundok na nag-iisa, pero kung may kasama, mahirap yung ginagawa mo, pero hindi mo masyadong nararamdaman yung hirap dahil along the way, may kasama ka. Sabihin nating lahat, iba ang may kasama. Hallelujah. Okay, let us pray po muna and let us pray for a strong community. Father God, hindi mo kami create to isolate, kundi to become part of community.
Salamat po, Panginoon, kasi ang laking bagay, pwede pala talagang mangyari. Pwede kaming maging matatag at matibay sa tulong at biyaya ng mga taong inilagay mo sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na ma-identify, O God, sino ba yung mga tao na pwede po naming samahan. And I believe, O God, may mga tao kang inilagay upang kami tumalino, tumatag, maging malapit sa iyo po, Panginoon. So, Father God, thank you so much sa mga taong ginagamit mo. Ngayon pa lamang, whatever we accomplish sa pag-discuss namin ng sermon series na ito, we give you all the glory, we give you all the praises. In Jesus' name, amen at amen. Malakas na palakpak uli, ibigay natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, number 1, kung gusto natin magkaroon ng strong community, we need an inspiring location. Inspiring location. Malaking factor para tayo tumatag at matibay ay yung lugar na pinupuntahan natin. Hindi ko po nilagay dito, pero ang totoo, location inspires action. Location inspires action. May mga lugar na pag napuntahan ka, maya-maya, kasi full of action, full of motivation, inspiration, mamaya-maya, meron ka ng gustong gawin kahit hindi pa tapos kasi nai-inspired ka. Ang galing naman ito, ang sarap ng pinag-uusapan namin. Nasama ka sa mga taong ang pinag-uusapan, paano mag-ipon ng pera. Maya-maya, nag-iipon ka na ng pera. Pero kapag nakasama ka kay Kumaring Lazada, kay Tita Shopee, ano po, Temu, Yakumu, ano po, legit ba yon? Legit ba ang Temu na yan? Saan katuta ka nakikita kung ano po? So our point is this, malaking bagay ang lugar na yung pinupuntahan sa ikabubuti mo at ikatatatag mo. Inspiring location. Kaya ito po yung isang vision na nakikita po. Even yung Sunday, I want Praise Sunday, ano po, na maging inspiring worship experience. Yung hindi ka parang pumasok lang sa mall, pero wala ka naman dala pag-uwi. So gusto natin every time na nagsasama-sama tayo, na na-inspire tayo na may gawing isang bagay. Romans chapter 12 verse 11, never be lacking in zeal. Huwag kayong magkulang sa kasipagan, kasigasigan, sa iba parang apoy, but keep your spiritual fervor serving the Lord. So, ang sinasabi rito is, huwag mong hahayaan na ang buhay mo mamatay yung apoy. Alam nyo, pinakamalungkot na pagkakataon sa buhay natin, yung parang wala ka ng gustong gawin, yung wala ka ng gustong abutin, you are surviving, hindi ka na nagtatribe. Alam nyo, mahirap po yung ganong bagay. Laging sa buhay natin, meron tayong bubuin, meron tayong itatayo, meron tayong tatapusin. Kaya mga kapatid, lalo na po talagang kine-claim po namin, lalo na sa mga lalaking narito ngayon, all of us, we want to become a hardworking man. Ang mga lalaking tamad, ang mga lalaking walang ginagawa, hindi ko alam kung saan ho pupunta. Excuse lang po yung may sakit ka na, wala ka na talagang magagawa, bedridden. My father is 93 years old nung namatay. Kahit po siya nasa kwarto at matanda na, hinahanap niya yung bukid na kanyang kinalakihan. Wala akong nakitang tumihaya lang po ang tatay ko maghapon at nanood po ng TV. Yes, mahirap kami. Kapos lang po ng maraming bagay, pero ang matindi ko pong nakita at gustong gayahin sa tatay ko ay ang kasipagan. Kaya nga, pinapakiusap ko po sa mga babae, na talagang kung pipili talaga kayo ng kapartner, katulad ni Jade, sumasayaw, naglalaba, hindi po, magaling yan. So, kasi mahirap po yung yung hahanap ka ng babae na kaya kang buhayin ni Mrs. Ayoko po yung gano'n, yung chemist daw, Mrs. umaasa. Sana yung tayuan natin na
kaya nating buhayin yung kapartner po natin, ano ho? Pag ayaw hong kumilos ng asawa nyo po, sakalin nyo po sa gabi para matuluyan na. Ano po, hindi, wag naman po, wag naman po. Bigyan nyo pa ng tsansa, ano po, kuryentehin nyo po sa gabi. Na gusto nyo na agad magtrabaho. So, sabi natin lahat, sipagan. Pumunta ka sa lugar na kung saan magiging masipag ka. Pumunta ka sa lugar na kung saan yung pagpumunta ka, hindi ka pwedeng hindi kumilos, hindi mangarap, hindi gumawa. Pumunta ka sa mga lugar na pwede kang mag-apoy. Pumunta ka sa mga lugar na kung saan lalo kang mamomotivate na kumilos, humakbang sa buhay kasi napakaraming magandang pwedeng gawin sa buhay. Napakasarap kayang tumulong, napakasarap maglingkod, napakasarap ang magbigay. Kapag ikaw ay gumawa, may mangyayari. Mga kapatid, hindi magugutom kailanman ng mabubuting bagay ang mga taong laging kumikilos at gustong gumawa sa buhay. Lahat ng masipag pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Magtulungan po tayo. Gusto natin ang lugar na ito maging inspiring location. Even yung cell group natin, maging inspiring location, yung life group natin. So, walang papayag this coming week, wala kang makakausap, wala kang makakasama. Ang sarap kaya po kahit kapi-kapi lang. Sarap po talaga. Pero alam niyo po, ang kape mas masarap pag may kausap. Kaya nga, ang kape, diyan kinuha ang ka-fellowship. Joke lang yung corny yun, pero nakakatawa din minsan ng kaunti, mga 1/8. So, di ba ang sarap din nung ano, ang hirap din nung nag-uusap kayo, wala namang kinakain, gutom na, oho na kayo. Hindi, kwentuhan lang tayo. Masarap din po yung merong kape man lang. May biskwit po kayo na isang lata, parang sa lamayan. Inspiring location. Inspiring location. May mga pagkakataon, mukha pa lang ng tao nakaka-inspire na. Ilan po sa atin, pag nakita nyo si Kuya Arnold, na-inspire na po kayo? Si Ate Lourdes, Yorme. So yun po yun, sana mag-ano po tayo, mag-inspirean po tayo. Huwag naman yung pag nakita ka, para kang namatayan. By the way, nakikiramay tayo sa mga mahal sa buhay ni Ate Juliet. Ate Julieta. Okay? The place you go most often is forming your mindset and future. Kadalasan, ang mga tao na ating sinasamahan ang humuhubog ng ating kaisipan at kinabukasan. Sabi ko nga, grabe, mapasama ka sa mga taong ibang klaseng mag-isip, ibang klaseng kumilos. Ang galing, ang galing. Nakakatuwa, isang bagay lang ang makuha mo sa isang tao, panalo ka na. Sana kapag mamaya sa group huddle, huwag muna natin papatayin masyadong minsan kasi ang labo, parang lalim. Gusto ko na magpabili ng kandila sa group huddle natin, maganda po yung maliwanag, wala mo na magmamadaling umuwi. Pag-usapan lang natin ito. Yung wala kang balak mag-exercise, pero kapag nakausap mo si Coach Arvin Roman, ang galing po niyan. Yung kinakausap ka pa lang niya, nagkakamuscle ka na. Ino-orient ka pa lang, nagkaka-abs ka na. Ang sarap po talaga, ang sarap po. Saka maganda po, pa nagpapakoach ako po dyan, sabi ko, Coach, gusto ko pong mag-exercise, tulungan mo ko yung hindi ako nahihirapan. Yung wala akong binubuhat, at yung fishball lang, yung kumakain ako ng fishball, pero lumalaki katawan ko. Sabi niya, Pastor, magpalit na po kayo na instructor. So mga kapatid, ang sarap po nung ganong bagay. Mga kapatid, gusto mong mahubog ang mindset mo? Imagine mo pag sumama ka kay Pastor Jeff, ano kayo magiging bukas mo? Workaholic, genius, napaka-witty po. Imagine, si Zila. Pag sumama ka dito, mapupunta ka pa sa Amerika. Wow. Hindi, magagaling na. Ang tatalino po ng mga yan, sa grupo nila Beric, tinuturuan ka. Mamaya-maya, sumasayaw ka na.
Imagine, architect si Joy, napasama ka sa cell group niyan. Mga kapatid, imagine yung mga pinag-aralan nila ng matagal, ini-impart sa iyo ng walang bayad. Imagine kung gaano ka-full of wisdom yung tinatanggap natin. Ano po? Sumama kayo kay Banji, ilang panahon na lang, nasa Bangko Sentral ng Pilipinas na po kayo. Grabe yan, nakakatuwa po na. So mga kapatid, gusto mong mahubog yung kaisipan mo? Sumama ka sa mga taong nag-iisip. Sumama ka sa mga taong creative ang isip. Sumama ka sa mga taong, grabe, pinagpala ng Diyos sa mayamang kaisipan. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah! So, punta ho kayo doon. Punta ho kayo doon. Kami po nila, Sir Derek, ewan ko ba, pero at least para mga once a month, Mami, no, nakakalabas tayo. Hindi po business ang pinag-uusapan po namin, kundi most of the time, pamilya. Tingnan nyo to, ah. Kapag ang anak ninyo, pinag-aral nyo sa magandang eskwelahan, bata pa lang ang anak nyo, may connection na. Bata pa lang. Kasi yung kaibigan mo ng elementary, yung kaibigan mo ng high school, yan din yung kapartner mo in the future. Pero kung napasama kayo sa school, actually nakakatuwa din po. Minsan natuwa po ako sa isang school na pinuntahan ko po. Wow, grabe naman. Ang daming pulis. Sabi ko, grabe, maingat pala ang school na ito. Noong nakipagkwentuhan po ako, bakit ang daming pulis, lagi raw may riot pag uwian. Gusto niyo po yung anak nyo? Ganon? Kaya nung mag-uusap po kami nila, Sir Derek, bata pa lang yung anak natin, na ipoposisyon mo na siya, na isinasama mo na siya sa mga batang ibang mag-isip. Ang future nila, grabe po, ibang usapan. Yung pinapasukan po na school ngayon ng anak ko po sa Light Christian Academy, andun po nag-aaral yung anak ni Boy Bawang, Girl Paminta, saka po Boy Toyo. Ilan lang sila, 10, 15. Pero ang taas ng values in terms of character. More than po academic, ang minomold po sa kanila yung integrity. Yung idea na matalino ka pero ang humble mo. Yung magaling ka pero simple ka lang. Madalas ko po itong mabanggit. Matatanggap ko wala akong bahay na maganda. Pero hindi ko matatanggap, hindi ko napag-aral ng maayos ang aking anak. Kasi ayokong ulitin yung probinsya namin sa Bulacan. Ang palatandaan na nakaalis ka na sa kahirapan, sementado na ang bahay mo. Eh kahit naman sa sementeryo, puro sementado eh. Ayoko po yung ganito, ang ganda-ganda ng bahay mo, wala kang diploma. Meron kang condo unit, hindi mo malang pinagtapos sa pag-aaral yung mga anak mo. Kaya kapag humaharap sa mga tao, laging mahiyain, laging parang walang dangal. Ang alam ko po, kapag binalyo natin ang pag-aaral at paglapit sa Diyos, napakadali na po. Magkabahay, lupa, sasakyan. Pero again, hindi pa rin yan ang pinakamahalaga, kundi paano ang buhay natin ay higit na makatulong sa iba. Pag pinagbuti mo ang buhay mo at napasama ka sa mga taong gustong maglingkod, mga kapatid, ibang-iba ang buhay na naglilingkod at tumutulong sa maraming tao. Kung kayo po ito, malakas sa palakpak, ibigay niyo sa Panginoon. Again ha, huwag niyong titipirin ng inyong mga anak. Huwag niyong titipirin, okay lang sa baon, tipirin ninyo. Pero sa edukasyon, pag pumunta tayo sa abroad, ang license natin ay ang diploma natin. Hindi ka maloloko, hindi ka kung saan-saan mapapadpad na trabaho, na kahit hindi mo gusto kasi hindi tayo masyado nag-aral mabuti. Huwag tayong pumayag na ang anak natin, sundan natin yung ganung bagay. Number 2, if we want to have a strong community,
Hindi lang po inspiring location. We need accountable community. Huwag ka namang sumama sa isang grupo na umupo ka lang pero hindi mo binubukas ang buhay mo. If your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. Ano ang kaibahan ng kaibigan at kapatid? Sige, pag-isipan niyo po kahit mga 1.5 hour. Ano kaibahan ng kapatid sa kaibigan? Maraming pagkakataon ang kaibigan masarap kasama. Ang problema ko lang sa kaibigan, halimbawa parang ganito, nagiinuman tayo. Kunyari lang nagiinuman tayo na. Wala akong makitang kainuman mo na magsasabi sa iyo, pare, parang masama yung alak na iniinom natin. Parang sumisira yata ng baga. Ano kaya, tigilan na kaya natin? Wala. Pare, buo pa baga. Okay pa yung atay. Tira pa. Ang kaibigan, parang mahirap sabihin sa iyo yung pangit na dapat mong ituwid. Pero yung kapatid, maaring masasaktan ka, pero dahil kapatid mo na may totoong malasakit, sasabihin niya sa iyo yung pangit na ugali, attitude, or character natin na kailangan po natin i-correct para ho tayo mag-improve sa buhay. Hindi naman ho tayo hindi naman ho tayo lumalakas kapag lagi tayong pinupuri. Natutuwa lang po tayo. Kaya ang mga mabibilis makapagpalakas yung natalo ka, ikinorek ka. Malakas pong makapag-isip at makapagpatatag sa buhay. So my point is this. Pwede ba tayong tumatag na walang nagsasabi sa iyo ng dapat nating baguhin? Yung meron na bang nagsabi sa atin na, ate, ang galing-galing mo, kaya lang ang problem mo, masyado ka pa ring sensitive. Pero ate, pag na-overcome mo yan, ang galing-galing mo, wala ka nang hindi kakayanin. Kuya, ang husay-husay mo, kaya lang pikon ka. Ikaw madali kang mambiro, pero pikon ka. Pag ikaw mambibiro, ang galing mo. Pero kuya, sobra kang pikon. Wala naman akong issue sa galing mo, pero alam mo kuya, pag na-correct mo yan, sobrang ang galing mo, wala ka nang hindi kakayanin. Ate, mapagbigay ka, kaya lang wala kang ipon. Pero ate, kung halimbawa makapag-save ka at mapaparami mo yan, mas marami ka pang matutulungan. Alam niyo po, kuya, ang sipag-sipag mo, kaya lang po, napapansin ko lang, hindi ko alam kung may panahon pa ho kayo sa pamilya nyo. Sabi mo kasi, nagtatrabaho ka dahil sa pamilya, kaya lang baka mamatay ka na lang naghahanap buhay, ni hindi kayo nakakalabas ng pamilya. Minsan, ang pwedeng magsabi sa atin, kapatid mo sa Panginoon, pwedeng kapatid mo sa laman. Sakit, pero doon tayo matututo. Just because accountability doesn't feel good, doesn't mean it's not loving. Masakit kapag may mga taong nagsasabi sa atin ang dapat nating baguhin, hindi ibig sabihin na saktan ka, hindi na iyon pagmamahal. Sometimes, the most loving way we can give to our loved ones, even sa mga kapatid sa Panginoon, is to correct him, to correct her silently. Tingin nga po kayo sa akin. Compliment publicly. Correct them privately. Ang tao naman willing naman pong magpa-correct, pero wag mo naman siya i-correct na maraming nanonood. Napapahiya siya.
Lalo kami pong mga lalaki, ang yayabang po namin. Pansin niyo po, kapag napagalitan po ang lalaki sa trabaho, hindi na baling magutom ang pamilya, lalayas ako. Niyurakan mo yung dangal ko eh. Sa totoo lang, hindi naman po yung pagalit ang problema or pagkokorek. Ang nagagalit po tayo yung, tanggap ko naman na may mali ako, pero wag mo naman akong ipahiya. Wag mo naman akong pagmukaing tanga. Kaya ingat po kayo, yung mga tao na nagsasabing nagpakatotoo lang ako, yung pagiging taklesa natin, pwedeng maging dahilan din po yan para maging katitusuran. Lagi kong binabanggit ito, there is always a better way. Dumaan din tayo sa ganyan, pero habang tumatanda tayo, ang maturity pala ay hindi yung naunawaan mo ko. Hindi. Ang maturity, naunawaan ko na kung saan ka nanggagaling. Amen? Yung kaya pala yan matampuhin, yung magulang niya manipis. Yung lola niya medyo manipis. Yung ninuno niya parang keso sa burger. Grabe ang pagkaka-slice. Kung maunawaan natin yung pinanggagalingan ng mga tao, nakakaawa pala yung mga tao. Meron akong kaeskwela, talagang totoo, napakanipis niya, kulang sa pansin. Yung pala, lumaki ng walang magulang, lumaki sa lolo't lola. Ang mga kapatid niya, lahat hiwalay na. Siya na lang yung isa na, hindi pa siya hiwalay kasi wala pa siyang asawa. Pero natatakot siya kapag nagkaasawa siya, ganun din. Kaya parang sabi ko, bakit lagi itong parang papansin? Mga kapatid, sana pilitin mong makita kung saan ang gagaling ang iyong kasama. Hindi ibig sabihin mo gusto mo, yun na rin ang gusto niya. Kaya nakikita ko po ngayon ang mas malalim na mas pangunawa. Kung gusto nating tumatag, maging masaya ang pagsasama natin, wag lang nating laging i-insist kung ano ang gusto natin. Sana matuto tayong makinig, matuto tayong tingnan kung saan nanggagaling ang iba. Can I hear amen? Parang hindi na kayo makasagot. Amen. O malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. So ano po yung mga taong may lakas ng loob sa inyo na sabihan tayo, pasalamatan mo rin. So totoo at the end of the day, hindi po madaling mag-correct. Kahit po kayo pag napagalitan po kayo, pwedeng wala na kayo sa church. Totoo po yun. Kaya minsan pinapangarap ko sana dumating ang pagkakataon, walang bagay na hindi tayo pwedeng pag-usapan, pero issue lang, hindi personalan. Ano po? Wala, wag yung tamad ka kasi pag yun, personal na ho yun, pero yung idea na katulad ng katamaran, pagiging disorganized, sabi natin sa last message natin, ang dami palang takot ng isang taong ayaw kumilos, takot mapahiya, takot pagtawanan, takot mabigo, takot magkamali. Kaya may tendency na huwag na lang siyang kumilos kaysa mapahiya. Tingnan natin ang pinanggagalingan at hindi ho natin makikita ang totoong sarili natin nang tayo lang mag-isa. Tingin po kayo sa akin, may blind spot ka. Meron kang hindi nakikita sa sarili mo. Meron kang blind spot na kapag hindi na-address at hindi na-correct, pwede nating ikapahamak. Kaya, ano ang dapat nating maging pananaw? Correction is not rejection, it is protection. Correction is not rejection, it is protection. Kaya nakakatuwa, inahangaan ko talaga ang mga nanay. Ang mga nanay, lahat na lang sinabi na, anak, tatabi ka sa sakyan ha. Anak, tatabi ka sa sakyan ha. Nay, mamamatay ako pag tumabi ko sa sasakyan. Dapat lumayo. Ba't pa naman kasi ang sabi, anak, tatabi ka sa sasakyan ha? Di gusto niyo ba ako mabangga? Lalo ngayon ang adi-ibe na ngayon sa EDSA, ang katutak na ngayon, ano po? Mga kapatid, it's about time, protection. Kailangan natin, kaya nga napakasarap sa grupo, lalo na sa mga leader mo, sabihin mo, kuya, ate, pag may nakikita po kayong hindi maganda sa akin, sabihin nyo lang, naku, ang dami ko nakikita, ay wag naman sabay-sabay, isa-isa lang po, baka hindi ko naman kayanin. Ano po?
Yung tao naman willing magpa-correct, huwag mo namang bultuhan, ano po? Alam mo, nung bata ka pa, ang panghim mo. Ano, no? Siyempre naman, wala pa ho akong alam noon. Ano po? Huwag naman pong ganun, mga kapatid. Lahat na lang ng makita natin, sasabihin natin. Issue yan ng timing at kung kailan. Okay? So, a wise man sees feedback as fertilizer, not as fire. Yung mga taong nagko-correct sa atin at yung sinasabi sa atin, hindi apoy na tumutupok sa atin, kundi fertilizer, tumutulong upang tayo maging malusog, maunlad, at maging maayos sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo, fertilizer ka ng buhay ko. Medyo acidic nga lang. Sa una maasim, pero sa bandang huli, matamis din naman ang dulot. Yung pinagkalito, hoy, gasta ka ng gasta. Siyempre, pilit mong gasta ng gasta. Wala nga akong pera. Hindi, credit card ng credit card. Ay, ilan na yung napagsabihan sa atin dahil hindi tayo marunong gumamit ng credit card, di po ba? Pasalamatan po natin yan, ano po, ng mga taong malakas ang loob na nagsasabi sa atin. Okay? Sige, palakpak muna tayo ng malakas para sa Panginoon. At least sana may natututunan tayo kasi this month of June, we want to focus on productive community. Ibalik lang natin yung nagla-life group dyan sa McDonald's, sa Jollibee, o kung saan-saan pa mang lugar, mas lalo na yung bahay. Pag may cell group ka, mas magagawa mo yung goal mo kaysa nag-iisa ka lang. Pag meron kang goal, at ikaw lang, hindi mo sinasabi sa iba at walang nakakaalam, most likely, hindi matutupad yung goal mo. Maganda meron din pong nakakaalam, siyempre super trusted natin. Sabi ni Paul, I press on toward the goal to win the prize, for which has called me heavenward in Christ Jesus. So nagpapatuloy nga ako. Alam niyo si Paul, ang dami niya mga kaibigan, ang dami niya mga kapartner sa ministry, ang daming tumutulong sa kanya, kahit naman ng praisers, kundi naman sa tulong ng iba po, wala tayong maaabot sa buhay. Kung ano man yung meron tayo, hindi naman tayo talagang totoong nag-isip niyan, kundi ang ibang tao, ibang mga churches. So, sabi natin lahat, compelling goal. So, total, ang pinakamagandang goal, ganito, total, andito na tayo eh. Ba't hindi pa natin totohanin talagang ayusin ang buhay natin? Sino ho rito, at least kahit papano, sobrang ganda ng pakiramdam mo kapag nakakapag-church ka. Amen. Meron ba dito na pumasok ka na gulong-gulo ka, nung lumabas ka, gulong-gulo ka lalo? Hindi, kantahan pa lang natin eh. Worship pa lang natin, pumapayapa ka eh. Alam nyo, Lord, andito na ako sa iyo eh. Natikman ko ang barkada, natikman ko ang Diyos. You have to choose. Yung mundo, pasasayahin ka, pero sisirain ka. Ang Diyos, para nasisira ka at nahihirapan ka, pero binubuo ka. Total, andito na lang din ako. Bakit hindi ko pa seryosohin ang paglapit sa Diyos? Total, andito na lang din ako, pinakamagandang goal. Gusto ko, lakaran ko yung purpose ni God sa aking buhay. Nakita ko naman masdan mo ang naglilingkod sa Panginoon at hindi, masdan mo yung mga may cell group at wala, masdan nyo yung talagang ever seen, nagko-commit ng buhay sa Panginoon. Ano ang buhay nila? Without a goal, we lose direction. Kapag wala kang goal, wala kang pupuntahan. With one, kahit isa lang, with one, we gain spiritual discipline. Magandang habit yung lagi ka nagseset ng goal. Magandang habit yung lagi kang may inaabot sa buhay. Pag natapos mo isang bagay, titira ulit tayo. Kapag meron tayo na-accomplish, sige, set uli. Without a goal, malungkot po ang buhay natin. Hindi pwedeng wala tayong nilulook forward, na paggising sa umaga, ito yung gagawin po natin. Okay? So, compelling goal. Mas nagkakaroon ka ng goal sa buhay, marinig mo lang yung nag-share niyong kapatid mo, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi dati pangarap ko lang to. Ngayon, grabe, tinupad ng ating Panginoon. Pagkatapos pag tininan mo yung tao na yun na kasama mo,
mukhang mas matalino ko doon. Mukhang mas cute ako kaysa kanya. Pero bakit mas maganda ang buhay niya? Kasi napasama siya sa may magagandang direksyon sa buhay. Amen? Sabihin niyo po sa katabi niyo, kung life group yan at asawa mo, gumanda ang buhay ko nang makasama ka. Gumano ka tuloy. Okay. In community, our goal, do not just stay in journals. Minsan, sinusulat natin yung mga goals natin sa journal natin, kaya lang parang nanatili lang sa journal. Ano po? Parang nanatili lang sa journal. Pag may life group ka, community o grupo na sinasamahan at mga kaibigan, they become reality through shared accountability. O bantayan mo ako, ito ang goal ko. O sige, tanungin mo rin ako kung natupad ko ang goal ko ngayon. What is your goal? What do you want to accomplish this month of June? What do you want to accomplish? Pag wala tayong goal, wala po. Yari tayo. Maririnig na naman natin, whenever I see boys and girls, June na po ngayon. Ilang buwan na lang. Ayan na naman ang Christmas, gastusin, ang dami na naman yan. Maganda po yung lumilipas ang maraming bagay, pero maraming naabot sa buhay. Lahat nung nakausap po ngayon na nagigets po ang pinag-uusapan natin, pumalakpak ng malakas para sa Lord. Hallelujah. Tatlo po yung goal ko this year na malaki. Train 100 pastors, coach 500 leaders. Pangalawang goal ko po is honor my wife by giving a certain amount. And number 3 is walk 1 million steps. Nakaka 1 step na po ako. 999,000 na lang. Medyo may messy middle talaga, no? Babalikan ko po yun, lalo na nung uminit. Yung lalabas ka pa lang sa bahay, para kang pumapasok sa bunganga ng impyerno. Pag ganyan ka pa lang, pawis na pawis ka na, oh. Medyo natigil po yun. Pero pero pinalitan ko po ng squats. Ang 6 na squats pala ay katumbas ng 10 milyong lakad. At ang nagsabi po niyan ay tamad. Ano po? Coach Arvin, hindi ko alam, totoo ba yun? 15 squats a day? Equivalent? Mukhang scam lang po yun, pero di ko alam. Pero yun muna po ang ginagawa ko, squat po. Ayan, ayun yung squat. Pero meron po akong dalang chichirya, ano po? O kaya ice cream, ano ho? Talagang bumibilog po ang tiyan. Subukan nyo po. Again, yan ay katumbas ng 10 milyon. Ang nakatuklas niyan ay tamad. Shared accountability. Maganda, pare-pareho tayong may goal. Pare-pareho tayong may buhay. By the way, mga kapatid, kaya kami lakas, kaya kami isipan, kaya meron tayong talino, meron kasing ipinapagawa ang Diyos sa atin. O sige nga, natatandaan nyo pa ba? If we want a strong community, ano ang unang kailangan natin? Number 1, inspiring location. Number 2, accountable community. Number 3, okay. So, again, strong communities aim at eternity together. Mga kapatid, this is the highest goal. This is your biggest goal in life. Wag naman yung panghanggang taon lang nito. Wag naman yung panghanggang dito lang. Ang pinakamagagandang goal sa buhay is, Panginoon, tulungan niyo po ako maipaglingkod ang buhay ko dahil alam ko wala akong ibang pwedeng madala in eternity, hindi pera, hindi bahay, kundi ang mga bagay na ginawa natin sa Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na mag-set ng goal, hindi lang para dito, kundi even sa hinaharap, Panginoon. Walang masasayang na paglilingkod, walang masasayang na ginawa para sa Panginoon. So number 4, we need desperation and dependence.
We need desperation and dependence. Ang idea is, sana meron kang idea na ganito, ayokong hindi maging matatag. Gagawin ko ang lahat ng paraan para bumuti ang aking buhay. Huwag yung ganito. Todo lakas tayo sa reklamo, todo lakas tayong maghinanakit, pero hindi tayo todo lakas magtiwala sa Diyos. Ang kailangan, i-boost natin yung energy natin sa pagtitiwala sa Panginoon. Merong kwento sa Bible, sa Genesis 32, wrestling with God. Yung ba sabi na si God, pero sabi naman nila, God in form of angel. May matinding laban si Jacob kasi makakaharap niya na yung kanyang kapatid na gustong pumatay sa kanya kasi niloko niya, dinaya niya. Yung gabing yun, nakipag-wrestling siya kay God through angel. Sabi po ni Jacob, o sabi ng angel, pawalan mo na ako, magmamadaling araw na. Pero sabi ni Jacob, hindi kita i-release, I will not let you go unless you bless me. Wow! Iyon ang desperation and dependence. Hindi ako hihinto, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang umaayos, umuunlad, nagtatagumpay at may nangyayari sa aking buhay. Alam niyo po, dahil sa wrestling ni Jacob, nawasak yung kanyang balakang. O basta iika-ika siya nung bago siya makapaglaban, ayos pa naman, pero after ng wrestling niya, paika-ika na lang po siya. Pero even paika-ika siya, di po siya nahihiya. We are not called to strut, we are called to limp. Let me explain this. Pag sinabing we are not called to strut, sa cell group, hindi tayo magpapanggap na malakas. Hindi tayo magpapanggap na alam na natin ang lahat ng bagay. Mahirap naman yung may grupo ka, pero lahat tayo nagpe-pretend na okay. Lahat tayo nagpe-pretend na walang problema. Hindi po tayo tinawag ni God na magmukhang walang problema. Tinawag tayo ni God na maging honest sa isa't isa. Wala namang masama. Umattend ka ng church, may struggle ka talaga sa pamilya mo. Church anyway. Maaring may struggle ka ngayon sa mental health. Life group anyway, punta ka pa din. Hindi masamang sabing hindi ka okay ngayon. Dahil wala naman tao na okay sa lahat ng oras. Kaya merong pagkakataon, tama po ba ako, may mga taong pag may problema, hindi naman ang hanap niya ay solusyon. Ang unang hinahanap ng tao na may problema, may makikinig ba sa akin? Kami pa namang mga lalaki, pag nag-open kayo ng problema, gusto namin solusyonan agad. Hindi naman nangihingi ng solusyon. Meron agad unsolicited advice. Church ka lang! Pray ka lang! Minsan di naman, nagpe-pray naman yan nagche-church naman yan Minsan yung bigat sa dibdib, kailangan mo lang mailabas. Wala namang masama na sabihin sa iba natatakot ako. Wala namang masama na sabihin po na there's something wrong with me, hindi ko ma-identify. Okay lang po yun. Yung sasabing we are called to live. Ang pastor po ba nagkakaproblema rin? Opo. Yung mga leaders po ba ng church nagkakaproblema rin po? Opo. Yung mga taong hinihingan mo ng advice, nagkakaproblema ba yan? Opo. Huwag kang maniniwalang wala siyang struggle. Meron lumang kanta na sino nakatatanda ng kantang ito? Sabihin mo sa akin ang problema mo. Sa ganda ng boses ko, hindi nyo ma-identify kung sino yung kumanta, no? Sa akin mo sabihin ang problema mo. Yung parang, ano ba ito? Kaibigan kita. Parang ganun po yung title po noon. Alam nyo, minsan sa life group, yun po yun Meron po akong kaibigang pastor, hindi naman po taga-praise church. Nakaranas siya na struggle sa church. Alam nyo, umiiyak daw siya na nag-iisa may time. Sabi niya, nung nagkausap kami, alam nyo tay, sabi niya, ang panalangin ko noon, sana may mentoring na kami nila Pastor Loy. Sana may mentoring na kami. Kaya nga last
kailan ba yon? Last Wednesday, kahit po kami mga pastors, nag-treat lang tayo sa Kabalen, pagkatapos, binless lang natin ng kaunti. Iba kasing totoo, minsan karaniwan ang problema natin tao, pero ang matindi rin natin blessing tao. Ang nakakapagpahina sa atin ng matindi tao, pero nakapagpapalakas din sa atin ay tao. Amen? Kaya sana tanggapin po natin, pareho lang naman yan. So mga kapatid, sabi natin lahat, huwag mahiya. Pero wag ka namang wag ka namang pupunta rin sa life group na 1 oras at kalahati. Sinakop mo na lahat yung oras naman, magtira ka naman sa iba. Meron namang ganun, ate, meron pa namang next week. Patirahin mo naman yung iba, tumira ka na dati, pagkatas na open, umalis na, po. Alalayan na lang, alalayan. Wag naman yung laging ikaw ang taya. Meron time, ikaw naman ang makinig, ikaw naman ang tumulong sa iba. Okay? In community, it wounds our pride to awaken our purpose. In community, yes, may time, may mga maririnig ka na ayaw mong marinig, pero kailangan mo. Kasi lahat naman tayo somehow may pride. Ayaw natin na pagsasabihan. Ayaw natin na i-correct. Pero again, minsan, lahat tayo may yabang. Kasi sa sin, yung sobrang I, me, myself, yung pagiging selfish natin. Gusto mo, ako lang ang pinakikinggan. Makinig ka din, hindi po ba? So, nasasaktan yung pride natin, pero nabubuhay naman yung purpose natin. Kaysa naman buhay ka sa pride, patay ang purpose, at walang totoong na-accomplish tayo sa buhay. Alam niyo, maraming pagkakataon, marami rin po akong tinatapik po sa Praise Church. Lalo na kapag nakikita kong, Kuya, mag-aasawa ka, sipagan mo pa kasi sa style mo ngayon, parang magugutom ang pamilya mo pag nagkaasawa ka. Parang katapusan na, kinakasal pa lang kayo, parang hihiwalayan ka na. So talagang, marahan lang naman yung pagsasabi ko. Saka hindi po ako masakit magsalita. Ganito lang, anak, napaka-irresponsable mo. Hindi, pero pwede ka magbago, hindi. Wala naman pong ganun. Hindi ko po sinasabi talagang diretso. Yung kahit tamad, medyo tamad, ganun lang. Para hindi siya medyo masaktan. Alam mo anak, medyo tamad ka. Yung 1 to 10, 10 ang pinakatamad, 9.5 ka. Po? So yung kahit konting topic lang, privately, kasi talaga pong medyo nasasaktan po ako sa mga pamilya na yung leadership ng lalaki po, medyo poor, medyo talagang, yung hindi, basta yung hindi seryoso. Kaya mga kapatid, i-open lang natin yan. So your weakness may be someone else's hope when you handle it with humility. Po? So, kala mo ikaw lang ang nag-i-struggle, pero ang totoo, there is no such thing as unique struggle. Yung problema mo ay problema rin ng marami. Yung problema mo sa pamilya, problema rin ng maraming pamilya yan. Hindi lang ikaw ang may problema sa isip. Maraming may problema sa isip. Hindi lang ikaw may problema sa pera. Maraming may problema sa pera. Kahit yung mga negosyante, nakala mo walang problema. Yung minsan nagre-reklamo ka, ang liit ng sweldo mo. Pero ang dami rin po mga negosyante na may problema, paano kukuha ng sweldo mo. Mga kapatid, sana maisip mo lang to. Di lang ikaw may problema. Lahat tayo, kahit yung taong lagi mong nilalapitan, may problema din yon. Kaya minsan takot din tayong makaabala. Huwag niyong isipin na ang tao, there is no such thing as matatag na, dumarating yung punto sa kanyang buhay na wala na siyang iniisip. Ang mga mature na tao, gusto niya, may sakit siya, gagaling siya na wala siyang inaabalang ibang tao. Oo, pwede magpa-pray. Pero wag di magkasakit, pinopost agad sa FB, lahat ng gustong tumulong, eto GCash agad. Ewan ko ba, nakakabwisit kasi ito talagang ayuda mentality na ito. Lahat na lang pinanghingi.
Nung mga anak yung anak niya, o yung ano niya, pinanghingi, pinabinyagan, pinadedicate, pinanghingi, pinag-aral, puro hingi. Kaya mga kapatid, dito po sa life group, magsasama-sama tayong umunlad. Huwag na tayong dumagdag sa mga nagpapabigat sa gobyerno. Huwag na tayong sumabay sa nagpapabigat kay kapitan. Huwag na tayong sumama pa. Kaya nga alam nyo ho, tayong lahat na narito ngayon, huwag ka lang maging kabigatan sa iba, panalo na po tayo sa buhay. Amen? Iyon po yung buhay na may dangal. Kahit nahihirapan ka, pero wag namang kuhanin mo lahat ng lakas, lumakas ka nga, yung kapatid mo naman, hindi na makagulatay, ano po, sa dami ng problema na sinabi natin. Yun tama lang. Amen? Sabi niya natin lahat, tama lang. Okay, then lastly, dito tayo magtatapos. Sobrang kailangan natin ng cell group. Sobrang kailangan natin ng life group. Kung gusto nating maging matatag, if you want to become strong, you need a strong community. Inspiring location, ano po, accountable community, yung talagang hindi tayo nahihiya, compelling goal, so sobrang halaga na yan. At kapag nakikita mo, yung mga taong ito, kaya lang pala yan matatag, sobrang magtiwala sa Diyos, gayahin mo na lang, sobra palang magtiwala ito sa Panginoon. Celebrate the wins. Tingnan niya ho kayo muna sa akin, saglit. Say nga, Lori, anak, I want to konting background lang. Celebrate the wins. Hindi po ba ang lungkot ng buhay kapag may problema ka, wala ka mapagsabihan? Tama ho ba yan? Ang hirap ng buhay, may kabigatan ka, wala ka malang mapagsabihan. O eto, tingnan nyo ito ngayon. May magandang nangyari sa buhay mo. Wala kang mapagsabihan. Na-promote ka sa company. Wala kang mapagsabihan. Para walang palang malungkot. Makaranas ka ng hirap, makaranas ka ng tagumpay. Pero kapag wala kang community, pumasa ka sa board exam, yung sobrang tuwa mo, pero kasi ang sarap yung meron kang napagsasabihan. Ang tawag natin dyan, celebrate the wins, sa context ng cell group, testimony. Iyan yung ginagawa sa una, hindi mo nasabihan ng problema. Kapag nagkasama-sama tayo, celebrate the win first. Iyon muna. Ano yung magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Huwag naman yung unang pasok pa lang, magkakainan na tayo, nagsabi ng problema, wala nang nakakain. Lahat gusto na mag-fasting dahil sa bigat ng problema. Itong verse na ito na Joshua chapter 4, verse 6, ang context na ito, papunta sila sa promised land. Isa sa mabigat na tatawirin nila, Jordan River, papunta na sa Jericho Wall. Along the way, bago sila tumawid, sabi po ni God, inutusan po si Joshua na magtayo ng mga stones as a memorial to serve as a sign among you in the future when your children ask you, what do these stones mean? Sana may mga palatandaan tayo at testimony ng ginawa ng Diyos sa ating buhay na kapag tinanong ng anak natin, ng kaibigan natin, ng kasama natin, ano ang ibig sabihin nito? Tinulungan ako ng Panginoon. Celebrate the wins. Kahit ang dami mong tagumpay, kahit ang dami nangyaring magandang bagay sa buhay mo, nang wala ka namang mapagsabihan, malungkot ka pa rin. Ewan ko lang kung kaya ninyong i-grasp po ito o maunawaan. Tingin po kayo sa akin saglit. I want you to imagine this. I want you to think of this. Pag meron kang dapat ipagpasalamat sa Diyos at hindi mo nasabi sa iba, ano mangyayari? Doon pwedeng mabuo ang pride. Naabot ko to dahil sa akin. Hindi mo na ibalik yung papuri sa Panginoon. Lahat ng pagpapala
na hindi natin naibigay ang papurit pasalamat sa Diyos, mga nakaparadang kayabangan sa buhay yan na pwedeng sumira sa buhay natin. Ito yung napatayo kong bahay. Ito yung napatayo kong negosyo. Ito nga pala yung mga pinag-aral kong mga anak kasi talagang sinipagan ko. Ginalingan ko, hinusayan ko. Kundi ba naman sa pagsisikap namin pamilya, hindi namin maaabot ito. Ang totoo, nagyayabang ka na. Pero yung mga taong humble, naku, ito pong bahay, naku po, biyaya po ng Diyos yan, may tumulong lang talaga sa amin. Yung anak ko, naku po, biyaya po ng Diyos yan, naging scholar lang din po siya, ginabayan po kami ng Panginoon, kaya niya po nararanasan ito. Lahat ng bagay na hindi mo ipinagpapasalamat, magiging monumento ng kayabangan yan sa buhay natin. Sana pag nagtagumpay ka, ipagmalaki mo ang Diyos sa iyong mga kaibigan at mga kasama. Sana yung nakakatayo ka ngayon, alam mo, Diyos ang may dahilan yan. Kaya lagi tayong magpapasalamat sa ating Panginoon. Pag nagpasalamat ka sa Diyos, at lagi nagte-testify po sa cell group, ang ganda, what you celebrate, you replicate. What you celebrate, you replicate. Ibig sabihin, kapag nasanay ka na ipinagpapasalamat ang kabutihan ng Panginoon, hindi titigil ang Diyos na magkaloob ng mga bagay na ipagpapasalamat mo para sa Diyos. Hindi ka mauubusan. Can I hear amen? Lahat na nagnanais magpasalamat sa Panginoon, pumalakpak ng malakas na ang lahat ng meron ka ay galing sa Diyos. Ewan ko ba last week, naisip ko lang to. Lahat naman talaga ng ma-accomplish natin galing sa Panginoon. Amen? Lahat ng mararating natin galing sa Diyos. Sana marinig ito even next generation. Parang ewan ko lang, siguro this is the proper time. This is the proper time to say this. Na may papakiusap lang po ako. Pag ako po namatay, huwag niyo pong gagamitin ang pangalang Pastor Loy na ilalagay sa Pastor Loy Memorial Hall, Pastor Loy Chapel, Pastor Loy CR. Napakabasura po ng pangalang Pastor Loy na kinahabagan lang ng Diyos. Hindi po ako dapat, ni alikabok lang po yan. Ayokong kahit wala na po ako dito sa Praise Church, huwag niyo pong ilagay kasi po, hindi siya karapat-dapat na alalahanin. Lagay niyo na lang po kung si Jesus, my King. Pero yung pangalan, hindi po ako baka kasi eventually palitan niyo yung pangalang Praise Church. Pastor Loy Memorial Church. Ay, wag po. Di ko po gusto yon. Kaya nga po, yung mga title, wala po yon. At least, ngayon na-ideklara ko na po. Kaya kahit mawala po tayo, si Pastor Loy ay hindi karapat-dapat ilagay man lang sa anumang bahagi na pwede pong pagkukulan ng parangal, lahat po ay para sa Diyos. Amen? So yung ganun lang po, kasi baka dumating lang kasi, so kasama po yun sa last will testament natin, walang ipapangalan sa pangalan natin anumang bagay, sapagkat hindi tayo deserving, lingkod lang tayo ng Panginoon. Kung ano man yung nakikita nyo, hindi po dahil sa atin, kundi sa biyaya ng Diyos. Darating ang pagkakataon, magpe-fade po yan, wala na tayong maiisip, wala na tayong kayang gawin, pero hanggat pinagkakaloban tayo ng Panginoon, manatili na umaasa tayo at lahat ng papuri ay para sa Diyos. Tayo po tayong lahat. Thank you, God. Thank you, Jesus. A strong life is not built by strong individuals. Hindi totoo na kaya lumakas ka kasi malakas kang mag-isa. Hindi totoong kaya ang galing mo kasi gumaling kang nag-iisa. Ikaw ay tumibay, ikaw ay gumaling because of strong communities of surrendered people. Sa totoo lang, ang nagpaalis lahat ng kayabangan at kataasan natin nang makakita tayo ng mga taong ang gagaling at ang uhusay pero ang humble.
Eh kung sila nga ang gagaling at ang uhusay, ang humble, sino naman ako para magyabang? Alam niyo po, ang totoong kalakasan at ang totoong pagiging matatag, we surrender our lives. Daily surrender. Na Lord, sa bawat araw, kung hindi mo ako sasamahan, wala akong magagawa. Na sa bawat araw, kung hindi mo ako tutulungan, ano ba ang kaya kong gawin? Kapag yung mga taong iyan nagsama-sama, Panginoon, hindi ko kayang maging mabuting tatay na hindi sa pamagitan ng tulong ng iba. Hindi ko kailan magiging mabuting pastor o lingkod mo kung wala po akong kasama sa buhay. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Lahat utang sa Panginoon, lahat galing sa Panginoon. Pwede po ba lahat tayo, surrendered people tayo? Surrendered individual, ang malalakas na cell group, mga cell group na hindi yung magaling ang cell group namin, hindi yung wow ang life group namin, hindi, nakasurrender yung mga life group namin. 24 years, 25 years na po tayo. Ito po, impronto lang ito Ate Marieta, di ba anak niyo po yan, di po ba? Anak, punta ka nga dito sa harapan. Akden nyo impronto lang. Anak, anong course na tinapos mo? Electrical engineering. Electrical engineering. Huhulaan ko to huhulaan ko. Anak, tingin ko, di ba, ngayon lang kita nakita, hindi ako propeta 24 years old ka na. Opo. Di ba? 24 years old siya. Di ba? Kayo Ano pangalan muli, anak? Jessica po. Cheska. Si Cheska, ang unang idinedicate ko po sa Praise Christian Fellowship. Ngayon, electrical engineer na. Kaya every time na makikita ko si Cheska, siya yung picture ng Praise Church. Si Calvin de la Cruz, saka si Kuya Romy Mactal, ka-birthday ng Praise Church. Kuya Romy. Iyan yan mga music service. Pero, biro mo bata pa lang si Cheska, unang idinedicate ko po, doon pa lang ipinanganak na. Walang isisilang sa Praise Church na hindi magiging professional. Walang kabataan na pupunta rito na hindi makapag-aaral. Kaya, Cheska, nung makita ko yung picture mo sa FB, nag-graduate ka, wala kang kaalam-alam, anak. Ikaw yung unang idinedicate sa PCF. At ang one thing for sure, ang ganda-ganda lang, electrical engineer is my first dream before I become a pastor. Hindi ka man naging electrical engineer, but because of your service, may mga electrical engineer tayong nakatapos. Kaya Cheska, PCF is so proud of you. Sana maggamit ito, para sa kapurihan ng Panginoon and make your mommies proud lagi sa buhay. Amen? Muli, palakpakan natin si Cheska. Cheska, God bless you. Pagpalain ka ng ating Panginoon. God bless you. Lahat po ng gusto magpa-dedicate, lumapit sa harapan. Pagkatapos bibilang ulit tayo na, biro mo, 25 years? Pag nag-50 years tayo, lamang na ang mga professionals kaysa hindi professional. Amen? Pumasok na walang pangarap, lalabas ka nung may pangarap ka. Okay? Hallelujah, hallelujah. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Tagalogin ko, Pastor Lois version. Ang isa ay matatalo. Ang dalawa pwedeng lumaban, pero ang tatlo pwede at siguradong manalo. Amen? Ikaw, kasama ng life group mo, plus si God, sigurado may patutunguhan, sigurado mananalo sa buhay. Amen? Hallelujah, hallelujah.
So this week, i-post nyo yung mga live groups nyo. Uunahan ko na po, every Monday, ibabalik natin dynamic life group mentoring ng mga leaders. Mula sa itaas, tinanggap natin, ibababa natin. Life group, primary leaders, Monday, Tuesday, 144. Yung Wednesday, ganyan po, paitaas. Share ko po kayo pag malaki nyo po yung life group nyo sa FB nyo po. Marami tayong matututunan. So ito yung grupo, ito muna yung declaration natin. Praise and worship, gusto ko pong kantahin natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Ano po, as we declare this, i-declare natin ang kabutihan ng Panginoon. Sabihin po nating lahat, I won't just attend church. 1, 2, 3. I will build community. O lagyan natin ng pinaka-adjective, I will build a strong community. I won't just believe in God. I will walk with His people. I won't live isolated. I will live ignited. Hindi lang ako basta dadalo sa church. Tutulong ako magbuo ng mga matatatag na individual. Hindi lang ako basta maniniwala sa Diyos. Kasama ako doon sa mga taong nananalig sa Panginoon. Hindi ako lalayo at lagi mag-iisa. Mabubuhay ako na nag-aapoy kasama ng mga taong naniniwala, nagmamahal sa ating Panginoon. Kahit picturean nyo lang o mamaya ipapopost ko po sa ating group huddle, what is one step you can take this week to strengthen your connection with God and with others in this community? Great comeback ng bawat life group sa main, sa mga outreach. This is the backbone of the church. God is moving in our life group. Can I hear amen? God is moving in our life group. Come on, awitin muna natin ito, then I will pray and I will declare na merong magandang bagay na mangyayari. We will have a strong community through cell group, through life group. Amen, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Lord, ang iyong likha. Iyong likha'y luluwan, hatid ka. Amen, Lord. Napakabuti mo, O God. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Minsan pa, Lord, napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Amen, Lord. Hallelujah. Iyong likha'y luluwan, hatid ka.
Kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ang isa't isa. We need a strong community. Hindi ko po kayo lahat kayang dalawin, pero kung may cell group kayo, grabing pwede mag-minister sa bawat isa. Hindi ko rin po ma-imagine ang buhay ko kung wala po akong mga kapwa-pastor na tumutulong. Even yung mga leaders, kayo rin po yung kalakasan ko po na ginamit ng Panginoon. Thank you so much sa wisdom nyo. Kala nyo po, nagtuturo tayo. Alam nyo po, ang dami nyo pong itinuturo din po sa akin. Yung katyagaan nyo, pagmamalasakit nyo, pagmamahal nyo. Ang dami dito po, ang lalaki ng puso nyo talaga sa Panginoon. Pinagmamalaki ko po kayo para sa Diyos. Don't miss the opportunity to become strong, to become bold, to become productive and fruitful by involving in our life group. Weekly life group, weekly cell group. Taas natin yung dalawang kamay natin sa Panginoon. I speak blessing upon your life. Father God, this month of June, I declare and I speak, maraming mabubuhay na life group, Panginoon. Maraming makakabalik sa life group. Ito yung isang bagay na seseryosohin muli namin, Panginoon. I-declare namin, lahat sa praise church, gusto namin may cell group. Yun muna po, lahat may life group. Lahat para gamitin mo po kami, yung group na ito, para mas lalo ka pa naming makilala ng lubusan, para mahalin ka, at tulungan mo po kami through this group, pagmahal sa mga tao, Panginoon. Salamat po, O Diyos. I speak life. I speak fire sa cell group, Panginoon. Magkakaroon ng ibang kasiglahan, magkakaroon ng ibang buhay, magkakaroon ng ibang paglago. Maraming tatalino, maraming lalakas, maraming uhusay, maraming maglilingkod sa Panginoon. And that is our declaration, and that is our faith, O God. Maraming pong salamat. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen at amen. Sabihin natin lahat, I love my life group. God bless you, God bless you. Makaupo na po tayong lahat. Thank you, thank you. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain moved. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the exits, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees, with my head
stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In Almighty